ang bata ka pa at marami ka pang kailangan malaman at intindihin sa mundo. Yan ang totoo. Nagkakamali ka kung akala mo na. Ay, nako! Isang episode na naman, mga katoto. And this is our first episode ngayon dito sa ating season 2 ng The Katoto Podcast. Kaya naman dito sa ating mga katoto, no, wag na natin patagalin, agad-agad na natin kasama ang ating mga resident katoto para sa ating first episode ng ating season. Bakit may minor episode ba? Pero din naman, no, talagang nakakamiss mga katoto na sobrang tagal din natin na hindi nakita-kita at hindi nagamit ng ating laway para sa ating daldalan. And alam kong excited na rin kayo na makasama dito sa ating podcast. Kaya naman mga katoto, ayan, let's all welcome, ayan, Harleen and Boss CJ. Ayan. Clap naman. Ayan. Good evening. Good evening, everybody. Ayan. Yan, Harleen and Boss CJ, you can greet inyong mga friends or if you want to promote yung kung saan din kayo pwede nilang makita, no? So, the floor is yours. Ayun. Hello, friends! Ito na naman kami. Another year, another daldalan with us. O, di ba? First ever episode natin tonight and more to come. Hello sa lahat ng mga tito-tita na natin na nanonood. Yes. Hello po mga kabisig kahaps. Ayan, sa mga binati na lang. Isahin ko na po. Ayan, shout out po. Ayan. Ayan, hello po. Ayan, Boss CJ, Alright. naman to go. Yeah, magandang gabi po sa inyo lahat. Again, this is your Tio Papi, your realist talker dito sa ating podcast. Magandang gabi sa mga barkada ko sa Excomunicado. Yan. Hindi ko alam kung okay lang sa iyo yung pangalan. Okay lang ba sa iyo yung pangalan ng actual group? Go, no problem. Okay, magandang gabi at shout out sa mga Excomunicagos na nasa grupo ni John Wick. Please do follow me on Facebook. Lagi po ako nandoon. And pati na po sa mga viewers from Jam and Almonski, welcome sa stream if nandito na kayo. Yan, sana andito rin sila, no, para makasama rin natin sila dito sa ating kwentuhan. Gayon pa man, no, yung mga sa mga katoto, let's support our podcast community, no, katulad ng podcast din nila Tio Papi and nila John Wick, no. So if ever, no, Boss John Wick andito or mga kasama natin sa other podcast, you can comment Ako na bahala. Ayan. And ayun nga, no, natin yan. and talagang itong episode natin pinamagatang when tigas ng ulo turns into sakit ng ulo. Ayan. Siguro sa mga katoto natin, no, from the yesterday nag-post ako about a question, no, about magiging topic natin today. So I think ito yung question natin for na pinost ko last time. So ito ang tanong. Kayo mga katoto, you can also answer ito, ha. Responsibilidad ng magulang na maitama ang mga maling gawi ng mga anak. Lalo na sa panahong ito ay nasa batang edad. Ngunit ito ay magiging iba kapag ito ay nasa hustong gulang na. Ang tanong, ayan, parang alam multiple choice. Paano ninyo pinapangaralan ng inyong anak? Lalong-lalo sa mga katotong may mga anak na dyan, na nasa husto o wastong gulang na. Ikaw katoto, paano mo ito ginagawa? Even yung mga, for this pala, even yung mga hindi pa parent, you can also answer dito kung paano kayo pinapangaralan or binibigyan ng lesson ng inyong mga magulang. Ayan. Parang nakita ko pinost mo to, brother. Yes, brother. Pinost natin yan dito sa ating Facebook page. Oo. That's why dito naman nakakuha tayo ng few answers, mga malalaman na sagot mula sa ating audience. Ayan. Oo, ang gagaling nga sa totoo lang. May mga napulot ako, brother. Yeah, ito. So ito, ayan pala. Mga comments. Mula kay Tita Roma Tejero. Sabi niya, ayan, panganay ko sir is 22 years old na. Pero pagdating sa pagdidisiplina, hindi po ako masyadong mahigpit sa lalaki kong panganay na anak. Para po sa akin, ayaw ko masyadong salita ng salita. Minsan lang, pero gusto ko yung
matatatak sa isip nila yung mga sinasabi ko. Ayan. Yung mga consequences na maaring mangyari sa kanya, sakali man gumawa sila ng isang bagay na alam ng makakasama sa kanya. Ang gusto ko, makapagsabi sa akin ng aking anak ng kanyang mga problema kesa sa ibang tao na hindi natatakot dahil alam niya na nandirito lang ako na handang makinig sa kanya. Ang lahat ng sobra ay nakakasama at nakakasakal. Kaya maging balanse lang sa pagdisiplina ng mga anak. Huwag sobrang luwag at huwag sobrang higpit. Walang perfectong magulang pagdating sa pagdisiplina, pero ang isipin natin ay kung paano natin mas huhubugin ang ating mga anak, lalo na sa panahon ngayon. Ayan. Grabe. Ayan, Nen. May another comment from Tita Che. Ayan, Tita Shirley Oledan, sabi niya nga, wala pa man sa hustong edad ang aking panganay. Ako yung nanay na hindi nagsasawang mag-remind, magsita at magtanong, lalo yung anak ko ay nag-aaral sa malayo. Pag hindi nakakauwi ng tama sa oras, makulit ang papa sa kakatanong sa oras, bakit wala pa? And syempre, iniisip ko rin, baka makulitan siya sa palagi ang pagtatanong. Lagi ko rin naman pinapaliwanag ang dahilan kasi nag-aalala lang naman kami kapag wala pa siya sa bahay. Kung dumadating sa point na may nagagawa silang di tama, andyan kami ng papa niya para magtanong, magpaliwanag at itama kung ano man ang nagawang mali. Hindi mapapagod gumabay sa kanila, yan ang magulang. Yan. Tama. And we also have a comment from Katoto Arlene Cortina Rebolida. Son 32, daughter 27. Lots of experience behind this, kapatid. Edad na mahirap na pangaralan ng mga ito. Pero dahil napalaki ko silang sagana sa pangaral, hindi na mahirap pangaralan kahit may edad na. Ang pinapangaralan kasi yung hindi nakakakita ng tama, yung mga gumagawa ng mali. Isa sa mga pangaral ko sa kanila ay yung harapin kahit anong problema o pagkakamali na nagawa nila agad-agad. Huwag patatagalin kasi ayokong kasi yung pagkakamali at problema kasama sa buhay yan. Lahat ng tao meron yan. Kanya-kanya lang kung paano lalabasan at dadalhin. Yan ang pangaral na build ko sa mga anak ko. Yun. Ayan. So sa mga katoto, no? So I think dito sa mga answers ng mga katoto, nakita naman natin yung build kung how being a parent or paano yung mga magulang natin sa atin regardless sa edad, no? Even kasi nabanggit nga dito na merong 22, merong mas bata-bata, merong 32, ayan, daughter 27, no? Iba pa rin yung mga magulang na andyan talaga, yung mga tunay na magulang na andyan talaga for their children. Ayan. That's why, ito na, bakit ganon yung tanong natin, mga katoto, no? Kasi mga katoto, ito, ang tanong natin ay related dito sa ating letter sender na nag-send ng kanyang kwento patungkol sa kanyang anak. And actually, concerned din. May concern din. So, ito, basahin natin yung kwento mula doon sa ating katoto. Ayan. So, ito ang kwento. Ang sabi niya, I'm a mother of 4 kids. My bunso is graduating this year sa college. So, roughly siguro mga katoto, it's mga 22 years old. No? And we're glad we've made it. Ito na. Nagkaroon na siya sabihin nating boyfriend. Online. Sa totoo lang, umpisa pa lang ayaw ko na sa lalaki. Kasi feeling ko red flag siya doon. Halos magpuyat anak ko sa magdamag nila kakalaro. Kaso matigas ulo ng anak ko, di nakikinig. Tinuloy pa din. Hanggang sa dumating na yung time na umayaw ng anak ko. Kasi siguro naumay na siya dahil napakaseloso ng lalaki. Kahit di pa naman sila nakikita ng personal. Nakablock na siya sa anak ko, yung boyfriend. Kaya ako ang kinokontak niya. Kesyo, patulong daw, sorry daw sa nagawa niya. Sabi ko sa kanya, di ko hawak ang isip ng anak ko at mahirap pilitin ang taong ayaw na. Hanggang umabot na pinagsalitaan niya ang anak ko, naghahanap daw
ng kalandian. Ayan. Pinagsabihan ko siya na wala siyang karapatan sabihan ng anak ko ng ganon. Tsaka kahit gumanon siya, single siya at walang kayo. Ngayon, ginugulo niya anak ko. Gagawa siya ng ibang account tapos magko-comment ng kung ano-ano. Di naman masama sinasabi, kaso ang kulit na daw, sobra. Pati ako stressed na. Tama ba na kausapin ko ulit siya kasi nakokonsumi na din po ako? Thank you and more power po. Ayun, talaga namang parang ang feel ko dito mga Boss CJ and Arlene, no. Parang topic natin before about relationship din, no, na tawag ito about relationship din. Pero this time kasi is related na doon sa or connected na doon sa parent. Ayan. Kayo ba friends, no? Boss CJ and Harleen, no? Kayo ba nung mga edad ninyong mga 20s? No? Parang sinasabi ko hindi tayo 20s. 24 pa lang naman tayo pero pero kayo ba nung mga panahon ninyo nung mga kabataan ng may mga ikaw Harleen, no, may nanliligaw sa iyo. Ano yung payo sa iyo ng iyong magulang? Mama ko kasi, tsaka si papa dati, super strict talaga kung usapang strict talaga sila. Pero ang kagandahan kasi, kahit gaano sila ka-strict, suportado naman sila sa mga ginagawa ko. Tapos, kapag yun nga, may nanligaw, ang mahalaga sa kanila dapat sa bahay. Pupunta sa bahay yun nanliligaw. Oo. Tapos, dapat kilala nila, nakakausap nila. Kasi si papa yung sobrang strict, pero si mama kasi yung most likely umiintindi sa sitwasyon. And siya din yung laging kumakausap sa akin. Pag yung ginawa kong desisyon ganito, ito yung mangyari. Hindi naman siya futuristic na, pag ito ginawa mo na ako, magiging ito. Hindi siya ganon. Kumbaga parang, hindi naman sila sa nagbabawal. Nagsasabi sila ng suggestion nila or tingin nila doon sa guy. Sasabihin nila, parang hindi namin assess sa ganito yan, ganito. Pero ikaw na, para mas makilala mo siya, kilalanin mo muna. Huwag magpapadala sa... Kasi 'di ba ang mga kabataan, kala mo hindi nagdaan sa kabataan. 24 pa lang naman tayo, ano ka? Oo. Tayo kasi lahat nagdaan naman talaga sa stage na parang pag may ginusto tayo, talagang gusto lang natin, hindi na natin iniisip, tama pa ba 'to or okay bang maging ganito yung desisyon ko? So ako, dumating ako sa point na may nanligaw sa akin. Hindi ako nakikinig sa mama kasi kahit sabihin niya na, "Nak, pag yan naging jowa mo, ganito ganyan, nakikita ko medyo may hindi magandang ugali, di siya mag-aalang." Kasi hindi marunong mag-bless and nagpopo at opo, hindi gano'n. Yun yung pinaka number 1 sa parents ko, kailangan magalang at nagmamano po. Hindi niya nagawa. So, sa akin nung una, Na-red hindi flag agad. Oo, sabi ko, ay baka lang nahihiya, ganyan. Medyo tumigas pa ulo ko, nagpapaligaw pa rin ako. Pero nung as the time goes by, parang mga after 1 month, ganyan, nakikita ko na walang hiya 'to, wala talagang galang. Wala talagang galang, nakakainis. So yun, sabi ko, ay Let's. tama nga. Oo, let's pray. Sabi ko, tama pala yung parents ko. Tama pala si mama at si papa. Kaya lagi kong sinasabi, kahit ngayon na nasa edad ko, lagi kong sinasabi sa mga medyo bata na nakakausap ko, always listen to your parents. Kasi maraming mga magulang dyan na lagi naman sinasabi, tayo mga magulang, ang gusto lang namin ay ang magandang kapakanan ninyo, ganyan. Lagi naman kasing ganun talaga ang mga parents sa atin Kasi mas mag-isip ka kung yung magulang mo walang pakialam sa'yo, yung parang kung ano na yung ginagawa mo sa may bahala ka na dyan, yung Parang ganon. hinayaan na lang, no? Oo, ako thankful ako na yung parents ko, ang strict nila sa akin, nung lahat sa aming magkakapatid. Kaya tumanda kami na talagang bago pa man magdesisyon or may gawin sa buhay, talagang iniisip muna namin na kung may maganda ba tong kalalabasan. Kasi totoo naman yung sinabi ng isang tita na part ng buhay kasi natin ang magkamali para matuto. Pero nasa sa atin yung kung paano natin i-handle ano yung gagawin natin sa pagkakamaling yun. Which ako masasabi ko na dahil sa mga pangaral ng magulang ko, especially my mom,
doon ko masasabi na dahil sa pangaral ni mama, ngayon, marunong na ako mag-handle ng problema. Kaya lagi ko ganito. Karing. Hinawakan, ganito, stick. Kaya lagi ko sinasabi na listen to your parents kasi tama yung sinasabi nila na ikaw na bata ka, papunta ka pa lang, kami pabalik na. O ngayong matanda na ako, sinasabi ko din sa mga kapatid ko. Kaya lagi kong thankful ako na sa ko, ay buti talaga nakinig ako sa parents ko. Kasi kung di ako nakinig, baka feeling ko nagaya din ako noon sa mga kabataan na kapitbahay namin na hindi ko naman inaano yung meron sila ngayon. Not judging naman kasi may kanya-kanya naman tayong buhay talaga and may mga pinagdadaanan. Pero masasabi ko na dumating ako sa edad na to, buti na lang strict yung parents ko. Yes. Agreeing with you, no? Actually, doon nga sa sinabi mo na I realized something lang din, no, na if I remember nung kabataan ko rin, iba rin talaga kung paano ako disiplinahin ng mga magulang ko. Kasi di ko naman question yung how people discipline their children nowadays, no? Kasi parang natatakot na silang paluin yung mga anak nila, no? So I don't know kung si Boss CJ nagagawa ba yun, pero on my nung panahon ng kabataan ko, no, napapalo ako, sumasama loob ko sa mga magulang kasi pinalo ako, naglalaro lang naman ako, etc., o nakabasag, di ka naman sinasadya, napapalo. Eventually, no, nare-realize ko na kasi yung mga magulang ko naman, napapalo ako, hindi dahil sa, sabi nila, base na rin sa explanation, hindi ka naman pinapalo dahil trip lang namin. Pinapalo ka kasi may gusto kong bagay na ituwid sa iyo. No? May mga bagay kami napapansin na mahalagang bata pa lang, maituwid na. Kasi madadala mo yan. Kasi in the end of the story naman, sabi ng mga magulang ko, no, hindi lang naman ikaw ang nagdadala sa sarili mo. Dala mo rin yung pamilya natin. Dala mo rin yung magulang mo. Kumbaga, kung paano mo irepresenta yung sarili mo, hindi lang ikaw yan. Nire-representa mo rin yung pamilya mo, yung mga kapatid mo, yung magulang mo. So, I think, malaking bagay. Hindi ko sinasabing saktan yung mga anak nyo, ha. So, mga katoto natin dyan, ha. Sinasabi ko lang, is mahalaga palang bata pala, is matrain sila na maunawaan ano ba yung tama, ano ba yung mali. Kasi right now, no, nung pagtanda ko, parang nararamdaman ko rin, nalilesen din yung mga palo sa akin. Kasi feeling ko nauubos na yung pamalo, charing. Nalilesen na rin kasi base naman din sa kanila nung medyo mas may edad na ako. Ngayon na mapapansin ninyo, kung dati pinapalo namin kayo, ngayon habang tumatanda kayo naging lesser na. And then eventually ngayon kinakausap na lang namin kayo kasi unang-una may mga sariling isip na kayo. Alam nyo na yung tama at mali. That's why mas maiging mas ginagawa nila ngayon, magulang ko, kinakausap na lang ako kapag may ganito ganyan. Though to be honest, mga katotono, hindi rin ako perfect. May mga times din na di ko sinasadyang masagot ng pabalang yung mga magulang. Kasi syempre, kapag may mga bagay akong gusto na hindi tugma doon sa napapansin nilang supposedly tama, hindi ko naiiwasan na sumasagot sa kanila. Pero dumarating yung part doon na nagigilty rin ako. So, ayun, I think that's the love of the parent na regardless of gaano ka katanda, gaano ka kabata, the genuine love of your parents na kahit gaano katigas yung ulo ninyo, kahit gaano kakasakit ng ulo sa magulang mo, kapag nakita nilang nahihirapan ka, hindi yan mag-aatubili na tulungan ka or itama yung mga pagkakamali mo. True. How about you, Boss CJ? What for our what do you think of the thinking? Alam mo, sa totoo lang,
Nakakaingit yung ganyan, yung lumaki na kasama yung magulang, nanay, tatay. Maaga ako na pariwara. 16 pa lang wala na ako sa bahay. Puro atarantaduhan yung buhay ko noon. Sabi ko nga, kung nakilala niyo ako noon, hindi kayo maniniwala I'm the same person na kaharap ninyo ngayon. Maaga ako na pariwara. Tapos, although ako'y torpe, alam mo yun, maaga ako na nagkaanak. Very proud, no? Yeah. There's my daughter right here. Hello. Ayun yung aking panganay. I became a dad at 20, no? Sa lahat ng mga viewers natin na kabataan, pati na sa anak ko, gusto kong parating na napakaswerte ninyo kung yung dalawang magulang ninyo is nandyan para sa inyo. Yeah. At kahit pa yung isa lang ang magulang na kasama ninyo, minsan mahirap maramdaman yung pagmamahal, pero it doesn't mean that it's not there. It's just a matter of taking your parents' perspective din, no? In terms of how I raise my kids, kasi I got used to a broken family and absence of both parents. I'm always there for my kids, and I give them the life na I never had when I was a kid. More than that, yung disiplina, yung sinasabing pamamalo, para sa akin napaka-importante nito. Kasi pag hindi mo na-introduce yung concept of punishment, if they do something wrong, as in wrong ha, I'm not talking about just petty things, mabigat agad yung kamay mo, nakapalo ka. No. It should be something na punishable talaga. And that would depend on yung morals ninyo and everything else. So hindi ko kayang sabihin sa audience natin kung paano, kung kailan at saan nila dapat pagbuhatan ng bata. Pero ayun nga, every time na kunyari si bunso tsaka si panganay hindi ko na to talaga napapalo kasi she's big na. Yung bunso ko, whenever I punish him for something na he did something really wrong, I hit him. And while I'm hitting him, sa kamay lang, although masakit ako mamalo, I make him understand na mahal ko siya. And I ask him, why do you think this is happening? Why do you think Dada is mad? And he starts telling me why. And then I start asking him, do you think I'm punishing you because I just want to hit you? And he says no. And he tries his best not to cry during the time that I'm hitting him. Pero yun nga, si Bunso is, he knows na when he does something na, something na lumalabag sa law or the rules of a place, merong corresponding punishment. Kasi pag hindi mo sa kanila na-introduce yan ng maaga, you're risking breeding one of the most spoiled na magiging kabataan pagdating ng future. Ayoko sila maging ganun. And I can say na my son and my daughter are going to be a great part of society kasi alam nila yung concept ng punishment and alam din nila yung concept ng pagiging tawag dito, self-aware kapag may mga nangyayari sa paligid nila. So yun, para sa mga katulad kong lumaki na scarce ang parents, meron dyan sa tabi ninyo. Andito kami, andito ako. Kausapin mo ako kung kailangan mo ng kausap. Marami na akong, I'm proud, marami na po ako natulungan. Hindi financially, ha? Pero, wag naman. Advices. Kailangan din namin yun. Kailangan din namin, promise. Pero yun, marami na po ako natulungan. And if makakatulong ako sa problem ninyo, dahil wala na po kayong malapitan, katulad ng mga tinatrato kong anak ngayon, kausapin mo ko. Andito si Tio. Ayan, and speaking of makakausap mga katoto, again, you are free to message us dito sa mismong page, no? And also you can post, no? And actually nakikita rin ni Boss CJ yung mga post ninyo. So if ever na you want ng real talk, no, wag kayong mag-hesitate. Again, this is your safe space to ask questions, no judgment at all, na hindi namin kayo i-judge doon sa inyong mga question. If you want na maging discreet yung inyong identity, no, you can directly message dito, no. Pwede namang hindi natin ilabas yung mga question. Ang mahalaga dito mga katoto is
maging safe space ninyo ito to para maging better. Well, ang safe space naman hindi lang para sa atin para sa community and kung paano rin yung mga tao natin sa mga tao sa paligid natin. Ayan. So basa na tayo ilang comments from our audiences. So ito nga may vouch dito, Boss CJ. Ayan, from John Ray de la Peña. Ayan, bukod diba? Best kuya yan si CJ lalo na sa mga advices. Salamat. Ouch. Pero ayun na, speaking of sa mga so I think hindi rin naman ma-judge ng sa mga magulang na kasi may mga iba't iba rin again base rin sa mga magulang ko kung paano nila ako pangaral kasi may tendency na bakit may napapansin ako ng kabataan ko bakit si ganito hindi naman pinapalo parang bakit ako mas pinapalo kasi ang sagot naman nila mga katoto lalo sa mga bata pa diyan mga teenagers diyan na listening iba-iba ang mga magulang. Iba't iba bawat tao kasi mga katoton, iba't iba ng pinagdadaanan. Maaring iba yung paraan ng disiplina na nakuha nila mula sa kanilang parents, iba yung maaring maging disiplina kung paano nila kayo itatama. Ang mahalaga diyan mga katoto matuto tayong unawain sila and also wag tayong maging matigas ng ulo kasi based on my experience in living for my 18 years, charing lang. Safe space in this space to lie, kapatid. Just 18 years of living, charing. Pero ayun nga mga katoto, na yung mga pagsaway sa atin ng mga magulang natin. For example, doon kung mababalik tayo doon sa story, antimano or in the beginning, nakita na ng parent nung letter sender na medyo red flag si Boyfie na nanliligaw. So if I will go back doon sa nakita niya na agad na red flag yung jowa, Mahalaga siguro sa mga audience natin, mahalaga i-credit natin yung opinion ng ating mga magulang kasi in the end of the story, sa dulo ng in the end in the end of the story naman wala namang gustong magulang na mapunta yung anak nila towards dun sa ikakasasama nila. Kaya nga tayo tinutuwid Kaya nga tayo tinutuwid ng mga magulang natin para maging mabuting tao tayo, maging mabuti tayo sa iba at mapabuti rin yung sitwasyon natin. Ngayon, kung tigas ng ulo kung tigas ng ulo ang ipipilit natin dahil gusto natin, dalawa lang ang kahantungan natin diyan. It's either maubos yung walis tambo ninyo sa bahay or mapapariwaan na. Diba? Din yung totoo Kasi may mga magulang na hindi ka talaga susukuan, Pero may mga magulang, aminado rin tayo, may mga magulang na nagsasawa na saka paulit-ulit nila sa atin. Dahil matigas ang ulo natin, sometimes hinahayaan na lang nila tayo nang sa gayon, bakit? Nang ma-realize natin kung saan tayo nagkakamali. Kasi kung mababasa ninyo mga katoto sa tigas ng ulo, ako naging matigas ng ulo. In my experience ito to share na lang din. Tayo lang naman dito ng 14 audience natin. Di ba? I had a relationship before na pinilit ko sa magulang ko. And then nakita nilang red flag yon. Iniyakan ko ng sobra. Sabi ko, magulang, bakit hindi pwede? Bakit ganito ganyan? Hindi ba enough na love na lang lahat? Ayan, sabi ng magulang ko, hindi enough na puso lang. Tandaan, ang puso mo hindi nag-iisip yan. Yan ay binuo para maging emosyonal. Hindi yan binuo para maging intelektual. Mahalaga na bilang tao, kaya dalawa ang binigay sa iyo, may utak ka, kasi mahalagang i-inject mo yung pagiging intellectual ng utak mo. I-balance mo, hindi enough na puro love lang. Mahalaga na ma-identify mo na, or makita mo rin yung nakikita namin na hindi siya hindi kami pabor dahil may mga nakikita kaming red flag sa kanya. And then eventually, ayun nga sinunod ko yung mga magulang ko and
to be honest, no, I am so happy na ngayon I am in a good relationship naman. Good relationship naman, no? I mean, good relationship na. Ayan, happy Oo. viewing sa jowa ko. Ayan. Oo. Good relationship na Oo. tawag dito na ngayon sina-celebrate ko with her. So, ayun, ay mga katotong listeners natin diyan, no. I hope na wag kayong maging matigas ang ulo na magiging sakit ng ulo kayo eventually kasi base dito sa story bumalik ka rin sa magulang bumalik ka rin sa iyong parents para magpatulong di ba? Di ba nga dun sa parang sa second page of the story, yung anak niya din mismo, yung sumuko dun sa relationship kasi nakitaan na nga niya na ay sobrang seloso naman pala to. Ay tama pala si mama. O ngayon ang kinakaharap ng parent niya or ni mommy nang sumulat is yung question niya kasi anong gagawin niya dun sa guy kasi ang kulit-kulit gumagawa ng ibang dummy account or social media account para lang kontakin yung anak niya. Ngayon, doon po sa sender, siguro okay po nakausapin mo ulit. Yung ano lang, mahinahong pakiusapan si guy na tumigil na kasi ayaw na sa kanya ng anak niyo po. Now, kung hindi siya madala sa magandang pakiusapan, we have counsels naman or you can talk to his parents or mom yung para sa usapang magulang na lang muna na yung anak mo kasi yung anak mo kasi medyo dahil ex na sila ng anak ko medyo nanggugulo mare baka pwedeng pakikausap naman na tigilan na yung anak ko kasi babae yung kanya iba kasi ang protection pagdating sa babaeng anak kaysa sa lalaki kasi hindi naman natin alam kung ano yung utak-utak mo ng pag-iisip nung ex na, 'di ba? So siguro for me, pagka hindi nadaan sa magandang pakiusapan yung guy, kausapin yung parents kung kilala man ni tita na nagsulat or yung nanay para parents to parents muna kasi feeling ko wala naman kasing hindi nadadaan sa magandang usapan at saka yun nga medyo nasa kabataang stage pa matigas ang ulo. Siyempre lagi lang sasabihin tulad ng sinabi nga ng parents mo, Jeff, hindi kasi nag-iisip yung puso natin, emotion natin yan So, yung mga kabataan, nagpapadala lang sa emosyon. Hindi nag-iisip kung tama pa ba yung ginagawa nila. Kasi, for sure now, parang feeling nila tama sila kasi sinusunod nila yung nararamdaman nila. Pero, dadating yung time na mapuprove natin na ay hindi pala talaga dapat laging nagpapadala sa emosyon. Dapat pala gumagamit talaga tayo ng utak. Kaya nandyan yung ginagamit. Hindi dinidisplay. Oo. Kasi syempre lahat naman kasi tayo nagdadaan talaga sa kailangan muna nating magkamali bago matuto. 'Di ba? Pero masasabi mo rin naman na ay, tama pala talaga yung parents ko noon na pag sinabi nilang alam mo hindi to makakabuti sa'yo, buti na lang sumunod. Kasi yun nga sabi mo, kung noon pinaglaban mo yung pag-ibig mo na puro emosyon lang yung ginamit mo, this time masasabi mo na, ay kaya pala ganun yung pinagdaanan ko noon kasi nasa tamang tao na ako ngayon. Kasi yun lang naman, kasi kapag ang mga bata medyo mahirap kasing kausapin sa una. Pero pagka kinausap mo yun ng kinausap, mahinahon, tip lang kasi ganito yung ginagawa sa akin ng mama ko kahit na nung tumanda na ako. Kala mo may kausap pa rin siyang grade 1. Oo. Parang lagi siyang may kausap kasing grade 1 sa akin na lagi niya sinasabi kasi, nak, alam mo sa desisyon mong ganito, pag yan pinagpatuloy mo, in the future ba matatanggap mo na ang sitwasyon mo ay ganito, ganyan, gaganunin niya. Ako naman, kasi ganyan, feeling ko okay itong maliligaw na to. So, hindi na ako, sige, feeling mo okay yan. Pero, sige, after a year, after 2 years, okay ba sa'yo yung may responsibility na, ganyan. Ay, hindi pala. Sige, mama. Kasi syempre sa una, magtitigas ako ng ulo kasi yung nararamdaman ko yung pina-follow ko Pero pagka naintindihan ko na, kasi pinaintindi naman ng mahinahon sa akin ni mama, nung ko unti-unti na, ay oo nga, no, tama si mama. Ay kasi ang tigas ng ulo ni Harleen. Buti na lang tama si mama. Pinagtiyagaan talaga ako ng mama ko. Kaya, na, di ba? Very good na ako. Sinautan yung nanay.
Ayan. Shoutout po kay Mama Fe, ayan. Yes. How about you, Boss Mami EJ? Fe, good evening. Guys, ako nga pala si Red Flag. nung Diyos ka. kabataan ko, katulad na sabi ko sa inyo, maaga ako na pariwara at maraming kalokohan si Papi noong panahon. Ako yung kinakausap ng parents ninyo about being a red flag at pinagbabawalan na maging karelasyon. And nasasabi ko na tama yung parents nila. At nagkaroon ako ng mga, believe it or not, brother, nagkaroon ako ng mga relationship na yung babae, mas may red flag pa kaysa sa akin. No? Aroy! And mom was right. And mom was right. Okay? ang masasabi ko lang, anytime na mag-interject ang parents ninyo about something, especially with this situation, tanggalin ko dun sa rhetoric. Let's go to the actual situation. What if, tawag dito, anak ko yung ginanyan the moment na sabihin ni lalaki na may pagbabadmouth sa anak ko. First of all, he wouldn't get away with it. I will find out who he is, where he lives. And sorry ganun ako eh. Kakausapin ko ng direkto yung magulang niya, not him. I will talk to his parents. No, the most effective way to control a teenager na nagpapakita ng pwedeng gamitin na salita for this, nagpapakita ng signs of obsession na lang sa isang tao. Parents yung pinakauna dapat natin kausapin. Kasi pag nirektahan natin yung bata hindi nila maintindihan yan. Yeah. And the only language I know kapag ka sa personal ko pinuntahan yung bata, baka makaltukan ko pa. Mas gusto ko na yung parents ang una kong kakausapin. Ngayon, pagka walang ginawa yung parents, pasensyaan. Hindi ko nasasabihin sa stream na to kung anong gagawin ko sa'yo. Pero pag nahanap kita, titirisin kita. No. Hindi kasi, akala ko babaeng anak yung dadaanin sa pinag-uusapan legal action. Di ba may legal action naman sa ganyan? Alam niyo, merong mga legal action that would take years kung you decide to pursue legal action, lalo sa bagal ng dito sa Pilipinas. I'm not telling everyone to do it, okay? What I'm saying is each parent will treat it differently. Especially ako, na si red flag noong panahon, I can spot a red flag from 10 miles away. Yeah. So, iniisip pa lang nun lalaki, alam ko na. At yung mga magulang, kahit feeling ninyo, pinakapayo ko sa inyo, para sa mga magulang na kapatulad ko na minor pa yung kids, yung mga parents na nandito, sobrang saludo ko sa inyo na pagdaanan nyo na to. Pero the ones who have minors, please always monitor who your daughters and your sons are talking to online. Sobrang iba na po yung panahon. Hindi na po ito yung panahon natin na nagsusulatan. Hindi na po ito yung panahon natin na nagtatawagan. Ngayon po, meron na sila, nakakapag-send na po sila ng videos and pictures and nakakapag-video call po sila and hindi po natin alam kung ano yung ginagawa nila. Isang napaka-importante po kasi may kilala na po ako na may mga nagka-problema ng ganito and na-damage yung kid because of some leaked photos and videos. Yeah. You will never know. You could be the best parent out there. It doesn't matter if nakasakto yung anak ninyo ng ganito, mga baliw, katulad nitong lalaking to na ginugulo na yung anak ninyo. Don't let it go on any further. And naalala ko yung sinabi ng isang parent kanina doon sa kanyang comment na gusto niyang maging safe space ng anak niya. Gusto niya yung anak niya is able to talk to her about anything. That's the what do you call this? Ayun yung pinalaki kong culture sa mga anak ko that telling the truth will never get you in trouble.
no? Yes. Ang daming magulang yung kayang magsabi nito, pero ako, I can tell you na without a doubt na ako ay follow through. Hindi Yeah. pwedeng sasabihin nyo sa anak nyo na sabihin mo yung totoo, pero the moment they tell the truth, pak! The moment they tell the truth, you use that truth against them. No. No. Show them na andyan ka no matter how much they fucked up or kahit ano pa yung truth na nilabas nila. Follow through. Sinabi mo, you will never get in trouble by telling the truth to me. Pangatawanan mo. And your kids will always come to you sa kahit anong problema nila. Kesa naghahanap sila ng payo sa mga hindi mo naman kilala. No, hindi alam mga kaedad nila na wala ding alam sa buhay. That's gonna be the blind leading the blind. Huwag niyong pabayaan na manggaling ang payo sa ibang tao kung ikaw alam mo sa sarili mo na pinagdaanan mo na yung pinagdadaanan niya ngayon. Dahil emotionally unavailable ka sa anak mo. And yung katulad nga nung disiplina, wala silang takot sa'yo, wala silang respeto sa'yo, at the end of the day, ang masisisi mo dito is yung way ng pagdidisiplina mo. So, yung mga nag-i-start pa lang, plant the seeds, no? Yeah. And sobrang saludo doon sa mga nakapagpalaki na ng mga anak. Lalo kay mama, napalaki mo ako, ma. Shout out. Ayan. Shout out sa iyo, mama. Nag-agree ako dun sa'yo, Tio Poppy. Kasi, alam mo, same. proud to say ako na sabihin, ang number one best friend ko, yung mama ko. Kasi safe space ko siya. I can tell anything. I can make kwento anything to her without judgment from her. Pero, kada end ng kwento namin or kung ano yung sinishare ko sa kanya, may pangaral. Hindi yung makikinig lang siya. Talagang sinasabi niya sa akin na, anak, kasi ganito, ganyan. Bawa, may problema ako kunyari, sa work na lang. Ay, ma, may work ako. Sasabihin niya sa akin, sige na, ganyan. Pero ito na lang gawin mo. Tapos, next time, ganito. Ganun yung mama ko. Hindi siya yung i-judge niya ako or gagamitin niya sa akin yung kinuwento ko sa kanya. Hindi siya ganun. Gagawin niya yun. Halimbawa, kunwari noon, nagkamali ako sa decision about love. Sasabihin niya sa akin lang na, diba noon, nagkamali ka na ng desisyon. Gusto mo bang maulit yun? Diba? Hindi. Ngayon, gagawin mo na yun tama. Ganon si mama, hindi siya yung mag-judge siya na ganito, ganyan, di ganun. Kaya tayong parents, wala pa pala akong anak, pero may aso ako. Kunyari na lang, sa future self ko, pag ako naging parent, kung ano yung pag-handle sa akin ni mama, feeling ko, i-adapt ko and gagawin ko pang better. Kasi syempre, di ba, hindi naman lagi. There's always, room sa improvement kung paano room for improvement, yes. Yes, paano mo i-handle yung magiging anak mo eh. Kung ano yung natutunan ko kay mama, i-apply ko, pero much better pa, parang ganon. Kasi I used to be afraid sa kanila, sa parents ko, ayokong magkamali. Kasi yung punishment nila sa amin, si Papa palo. Yung may sinturon, hanger, ganyan. Si mama, hindi. Alam niyo yung, anong tawag nun yung gaganon? Dipa? Dipa? Ayun, dipa. Dapa, naisip ko. Didi pang ganyan. Diba? Didi pa akong ganyan. With books, kasi we have a lot of books before. Bibigat pa, mga encyclopedia, ganyan. Makapal na dictionary. Tapos nakaluhod. Hindi, nakaluhod ako sa asin or munggo. Yeah. Kasi yun yung gagamitin yung ulam para sa Friday. Nadurog lang pala sa akin. Ginamit mo na sa'yo, pero lutuin din yun. Charing. Si mama ko. Kaya lagi kami nun na, pag ginawa ko ba to, tama ba to? Pag alam mo yung ganun, lagi akong takot kay mama nung mga bata-bata ako hanggang high school. Pero nag-iba kasi yung approach niya sa akin. Simula nang nag-college ako, up to date, nag-iba siya. Naging parang best friend ko siya. Nung batang-bata ko, lagi iniisip ko,
'pag papaluin yung kamay ko, ang sakit pa naman ng stick na Oo. kakapal. Pagka nagkamali, tapos minsan naman kunyari nasa labas makukulit kami, tititigan niya lang kaming masama. Tapos sisenyas siya na papasok na sa loob ng kwarto. Hala, pagpasok ng kwarto may isang oras ka dun seremonya. Tapos yung sinasabi ni CJ na, sasabihin niya dun sa bunso niyang anong ginawa mo? Bakit may ganito tayo? Kasi po mama, gaganon na ako. Ako na din nakakaalam nung mali ko. Alam mo rin, Tapos, no? Alam mo rin yung sagot alam doon sa ko mga din. tanong. Mahirap kasi yung papunish mo lang for the Nang sake walang of pangaral. doing the punishment, pero yung Mm. anak mo umiiyak. Minsan hindi mo na paliwanag yun. Ginawa ko, naglalaro lang ako. Oo. Kasi sa mindset ng bata, naglalaro lang naman po Naglalaro ako. lang eh. Mm. Oo. Pero yung pala, may mali na ako nagawa, kaya may seremonya na. It applies to all my siblings, kaming 4. Ay, maliban sa ate namin kasi deaf yun. Pero nakikita ng ate namin kung paano kami nadidisiplina 3 kasi kami yung mga nakakarinig at nakakapagsalita. Mm. Kaya tumanda hindi naman kami perpektong mga anak, tao. Pero yun nga, yung sinabi ni CJ kanina na pagdating sa lipunan yung mga anak niya, alam yung punishment at kung paano magiging tao. Ganun. Yeah. Ang ganda ng sinabi ninyo, no? Agreeing with you. To add lang din doon sa safe space ng mga anak sa magulang. Ang laking bagay yung maging kasi kumbaga siguro ang isa lang sa naiisip kung paano mag-uumpisa yung safe space. Mahalaga yung regular communication, no? Like yung tipong for me, no, malaking bagay yung randomly na kumusta ka? Kumusta ka? Ayan, kumusta ang ganito mo ganyan? Kasi sa panahon ngayon, especially sa mga college students na graduating katulad na nasa story natin, no. Sa mga sa mga may anak, no, siguro malaking bagay yung random na pangangamusta sa kanila. Kasi for me, malaking bagay. Bakit? Kasi yan yung mga panahon na baka biglang pag-open sila. Yung mga random, kahit hindi naman regular na araw-araw na kumustahin sila, parang mahalaga yung parang spark ng konting together na nag-uusap kayo ng masinsinan, no? Actually nagawa ko yan one time. Actually matanda na rin ako noon. Like mga siguro 20, basta mid-20s na ako noon, na nakainuman ko yung tatay ko, no. Doon kami naging open sa isa't isa. Oh. No, na as in open na may nag-hug pa kami kasi doon ko na-understand, mas naunawaan yung side niya kung bakit yung mga bagay-bagay, yung mga pinapayo niya sa akin, no. Naging malaking bagay sa akin yon to understand him every time na kung bakit siya nagagalit nung mga panahon na yon. Okay, nagagalit siya. Ako kasi ito sa mga katoto natin, no. Based on my experience sa kalagitnaan ng napapagalitan ka, natural na magagalit ka rin doon sa taong nagagalit sa iyo. For example, ako sa magulang ko. Pero after some time, nare-realize ko, oo nga, no, tama sila. Siguro ako kinakain lang din ako as a guy. Kinakain lang din ako ng pride ko na hindi ako mali. Tama ako. Ganyan. Pero eventually nare-realize ko parang binabatukan din na pinapalo din ako ng konsensya ko na isipin mong maigi. Bakit sinabi yun ng magulang mo? Bakit yun nangyari? And then eventually na-realize ko na oo nga, tama siya. And mas na-brought up lang yun nung nag-inuman kami. I don't know kung naalala pa yun ng tatay ko. One time lang yun, isang beses lang nangyari yun. So, ang saya lang na kaming dalawa heart-to-heart talk lang na kwentuhan. Na parehas kaming bumagsak na parang kami ayoko na uminom na, antok na ako, di ko na kaya, susuka na ako. Something mga ganon. So, yun. I think big part or central part yung communication ng anak sa magulang, vice versa magulang sa anak. Kasi doon nyo makikita kung kasi mga katoto, sa panahon ngayon busy, ang daming nakukulong na tayo sa mga busy moments. Even ako, no, as anak, hindi ko na nga natatanong kung kumusta yung nanay ko, kumusta yung tatay ko.
No, parang for me, mahalaga na, tay, kamusta? Nay, kamusta? Siguro, one of these days, no, I will try to ask them how Kung kamusta naman kumusta sila. sila. Parang Mm. kumustahan lang, para small talk lang, no? Kasi doon lalabas yung mga feelings, no? Kasi, and also mga katoto, no? Lalo sa mga teenagers na nakikinig dyan, try nyo ask yung magulang ninyo, kumusta kayo? Doon nyo marirealize na worth it ba yung tigas ng ulo ninyo sa mga experiences or mga paghihirap nila towards sa inyo. Mm. Sa mga kabataan mukha mang mga kontrabida yung parents natin. Tapos kunyari mabunganga ang mommy nyo, tapos ang daddy nyo sobrang higpit. Ganyan lang yun sila. Pero pag nakausap mo o ikaw mismo nagtiwala sa kanila, nag-open up ka sa kanila, marirealize mo na sa dami ng kaibigan mo, wala yun. Sa parents ka makipag-best friend, magaguide ka talaga. Either your dad, your mom, kung saan ka feel safe magkwento or saan ka parang chill lang, dun ka makipagkwentuhan. Kasi alam nyo, mukha lang ang mga ang mga tawag nito, ang mga parents natin, mukha lang silang mga kontrabida ng buhay natin na kasi sila talagang utak ginagamit nila, tayo puro puso, wag ganon. Unahin ang pakikinig sa magulang, hangga't maaari mag-aral, magtapos muna bago magdesisyon sa iyong buhay. Habang ito na lang tandaan nyo, habang nasa poder kayo ng magulang nyo, may karapatan sila para pakilamanan kayo o pangaralan kayo. Kung gusto nyo magdesisyonan ng inyo, lumayas kayo sa bahay nyo. Yan din sinabi ng magulang ko sa akin. No, way back, kung ayaw mong sumunod sa amin, bukas ang pinto. Hoy, ganyan na. Siguro magkapit-bahay sila. Sabi may trabaho ka na, matanda ka na. No. Alam mo na ginagawa mo. Kung ayaw mong sumunod sa amin, maluwag ang pinto. Yan. Sige. Kaya mo nang pakainin sa sarili mo, parang gano'n. Boss, Ginanyan din ako eh. Maluwag ang pinto. Ako si Loco, umalis din. Hello? Uy, hindi ko naman ginawa yan. Bata pa ako, parang unang beses na lumayas ako, parang 14 yata ako. Basta sobrang loko ko nung bata ako, promise. Yung mga nakita ko may mga old friends ako sa chat, alam nila 'yon. Alam nila ako gaano kong kaloko. Ayan, happy viewing pala sa mga katoto natin diyan, no. Ayan, happy viewing. Pero siguro tawag dito, may mga factors din siguro kung bakit, siguro going back to the story lang din, no. So factor din siguro yung curiosity, no. I don't know doon sa anak nung letter sender if first boyfriend or never pa nagka-boyfriend. Parang wala naman nabanggit kasi. Oo, kaya yun, if may tendency kasi ng mga katoto, no, based on what I experience. Again, mga katoto, na this is my experience, no. I-comment din ninyo yung mga experience niya. Pero ayun, on my experience kasi, siguro nagiging iba kasi yung feeling kapag first time yung jowa, yung like, kasi nabanggit dito, nakakapuyatan, nakakalaro. Though hindi naman sila nagkakasama, no? Though online lang, na yun yung nagiging channel nila. Na minsan nagiging matigas ang ulo din talaga ng mga kasi gusto makasama pa. Though again, andyan yung mga magulang natin to guide us, no? And also to remind us na sometimes sobra na yung ginagawa natin na hindi na nakakabuti para sa ating kalusugan, sa ating mga habits. Isipin mo kung nabanggit nung letter sender na graduating ka pa lang this year. Meaning, nung mga panahon na iyon, way back, nag-aaral ka pa. Ang sabi, nagpupuyat ka, kakalaro. So, siguro, kung nandito ka katoto, no, andun na lang din yung magulang mo na mag-aral ka rin muna sana. Kasi in the end of the day, ilang taon lang naman, sabi nga ng nanay ko, ilang taon lang naman na paghihirap yan. Ilang taon lang naman na pag-focus yan sa pag-aaral. Kapag ka nakagraduate ka na, mas marami ka nang magagawa, mas magiging malaya ka na. Uy, kasi, kumbaga nairaos mo na yung na may trabaho ka na, hindi ka na mahihirapan kung ano man yung
Actually, may pang-date ka na rin. Kapag may trabaho ka, naka-graduate ka, may trabaho ka, di ba? Oo. Kasi alam mo yung dati, sabi ni mama, kapag nakapagtapos ka, kung ngayon ikaw yung nagkaka-crush, pagka nakapagtapos ka at nakaka-work ka, ikaw na yung hahabulin. Sabi ba naman ganun? Hala, ganun ba yun? Bakit sa akin parang wala namang humabol? Magkaiba kasi ang sitwasyon. Sabagay. Oo. Oo. Kasi sa araw lang ako lalaki, pre. Pagdating ng gabi, medyo babae na. Ako hindi ako makarelate. Ano kasi, torpe ako. Wala akong diskarte talaga sa mga ganyan. Talaga ba? Mukha mo. Pero, yung dun sa ano, sige, go. Ano yun? Hindi, may comment kasi. Pero disclaimer lang po sa mga natin, viewers ngayon. Yung sitwasyon naman po kasi inalign lang natin doon sa sender. Tulad nga na sinabi namin kanina, bawat magulang or bawat tao may kanya-kanya naman paano hinahandle yung pagiging magulang, pagiging kabataan, ganyan. So ngayon na yung advice po namin, kasi sabi ni Jerome, yung advice ko daw, hindi daw niya alam kung applicable ba yung advice ko. Ako kasi sabi niya, special mention pangalan ko. Pero yun, Jerome, depende kasi yun sa sitwasyon. Inalign lang namin. We're blessed na we have loving parents, loving mother. Kaya yung alignment ng advice namin dito is about sa magulang na talagang nagiging best friend namin, talagang masasabi nating tunay na magulang. Yun, ganon. Oo. Ito yung mga advice na to ay hindi applicable sa mga magulang na talagang magulang lang. Napakagulang, di ba? Pero merong tunay na magulang. Oo. No? At ayun nga, napakaswerte ng mga nakaranas ng both parents talaga. Yes. So, pahalagahan ninyo ang lahat ng advice ng magulang ninyo. And also siguro to add na lang din sinabi ni Herlin, no. Mahalaga yung open communication, no. Talk regularly to your parents and so that you can understand them and they can understand you. Kasi hindi magbabalanse or hindi ninyo mauunawaan ang isa't isa unless mag-usap kayo ng heart to heart, no. Kasi doon lang naman doon bubukas ang inyong isipan kung bakit ganito, bakit ganyan yung mga nangyayari, bakit nasabi, bakit nagawa. Mahalaga na mga katoto, no, open communication. Kung hindi man, let's try to unti-unti, umpisahan sa kumusta. Ayan, kumusta ang araw mo, mga ganyan. Doon papasok yung kanina pa natin napapag-usapan na kailangan may effort on the parents' part to let the child feel na safe silang mag-open. Hindi yung once may marinig ka, galit ka kaagad. Then, you will never hear anything from your kids. Hindi sila hihingi ng payo sa'yo. Tatakbo sila sa ibang tao. Yes. Na ako as example, ako kasi babae, iba kasi yung approach sa lalaki sa babae. Ako po sa mga parents, bilang ako naman nagdaan sa magulang, tunay na magulang, at naging best friend ko yung mama ko. Kasi para sa ng parents ko noon na sa akin. Yun, maging open lang po kayo. Yung talagang iparamdam nyo po sa anak ninyo na, anak, kung gusto mo ng best friend, andito ako. Di mo kailangan ng iba? Kung gusto mo ng advice, nandito ako. Safe ka sa akin. Makipagkwentuhan ka sa akin. Ganyan. Or ikaw mismo magulang, approach mo lang yung anak mo. O, kamusta ang araw mo? May gusto ka ba i-share? Yung ganun. Kasi po, hindi naman, totoo naman, pag hindi mo kasi sinabi, hindi naman malalaman. Wala namang manghuhula sa atin. Pero, dapat may first step na ma-feel ng anak sa magulang na, ay, open si mama, makipagtsikahan, sige nga, yung ganun. Yes. Agreeing. And also, per parent siguro, no, katulad nga sinasabi din ng mga magulang sa atin. Katulad ng kwento kanina, na bakit yung ibang magulang pinapalo, hindi pinapalo, ako pinapalo. Mag-iiba-iba rin yan kasi katoto. Depende doon sa napagdaanan ng magulang. So, ang tendency kasi yung mga katoto, no, based on the pangaral din ng aking mga magulang na kung paano sila
tawag dito, paano sila tinuruan or paano sila dinisiplina before, yun din yung way of disciplining nila. Pero this time, mas better na. Mas better na. No, kumbaga, inaalis nila yung kung paano yung sa tingin nilang hindi na applicable, kung paano didisiplinahin yung kanilang mga anak. And sa mga anak, sana naman let's understand our parents. And as much as possible, no, pagmuni-munihan natin yung kung bakit sila nagagalit. And wag tayong maging matigas ang ulo. Kasi in the end of the story, babalik at babalik tayo sa ating mga magulang kapag nagkaroon ng problema. No? Dagdag ko lang. Dagdag ko lang din, Parno. Sa mga hindi naka-experience ng tunay na magulang, I know for sure may mga natutunan kayo. And siguro for me, dahil na-experience nyo na hindi magkaroon ng magandang relationship with your parents, pagka nagkaroon na kayo ng sarili nyong family or anak, then make it right. Kasi, kasi hindi naman pwedeng sabihin na, because I have trauma, because ganito, because ganyan. Napagdaanan na natin yun i-handle na lang natin siya, na itatama na natin siya pag tayo na mismo yung naging magulang. Kasi pag alam na nating mali yung na-experience natin noon, ipapa-experience pa ba natin sa next generation natin? Di ba hindi na? Tuloy na yung cycle, kumbaga. Kumbaga, cut off the cycle na yung magulang ko noon hindi naman nagpakamagulang sa amin. And then, now, na-experience mo yon, wag mo nang gagawin ulit kasi alam mong mali. Make it right pag sa sarili mo ng family or sa sarili mo ng anak. Ayan. Ayun sa ating mga katoto na talagang medyo emotional ang ating topic na dahil ang dami rin talagang nakaka-relate. Especially pagdating sa mga usaping magulang and anak. And I think isa rin to sa mga eye-opener sa mga katoto natin, especially sa mga anak na kaedaran kong mga 18 years old na ang magulang natin nagagalit, yes. Magagalit din tayo sa ating magulang, yes. Pero hindi tayo dapat magtatanim ng samaan ng loob. And also, as much as possible, aralin natin kung bakit sila nagiging tama. Kasi in the end of the day, pero brother, Pero brother, naiintindihan ko naman yung punto nila. Kasi itong mga katoto natin na may mga pinagdaanan, hindi natin kaya sabihin sa kanila to forgive. Kasi palagay ko, mapapag-usapan natin to in the future. Yung forgiveness. Pero sumubaybay kayo mga katoto. Pag-uusapan natin yung forgiveness in the future. Pero for now, isa ako sa mga nakakaintindi sa inyo, no? I know na masakit, pero pag-uusapan pa natin yan together. Pero for now, going back to the topic, para dito kay sender, ito yung nag-highlight ng importansya ng ama sa relationship sa pamilya. Kasi if yung ama ang nakakita agad nitong message ito, hindi ko alam if I'm assuming na walang father. Pero if kasi may father dito sa picture, hindi nabanggit. Pero if there was a father in the picture, I guarantee you, they would feel the same way that I do na hindi to makakalampas na walang gagawin ng tatay. Immediately magja-jump in yan, magiging defensive sa anak. Yes, babae pa naman, diba? Oo. Let's protect our children. Yes. Lalo yung mga babae kasi they have a lot to lose. Kausapin po natin agad, mami, kausapin po natin agad yung parents po ng lalaki. Kahit ano pong kausap ninyo dyan sa lalaki na yan, hindi po yan makikinig, mami. Kausapin natin yung parents. Let's fix it from the source. And once po na-involve na po yung parents ni Mel, doon na po sigurado magkakaroon ng progress po para po tigilan na po. Huwag niyo na pong daanin sa kaso-kaso, ma'am, kasi yung pagkakaso po sa ganyan, it's very lengthy. Opo, Cybercrime Division po ng meron po yan sa mga barangay, yung Cybercrime Division po ng barangay. Pero again, it's lengthy, maghahanap pa ng mga proof and whatever. Pero if as simple as contacting the male's parents, yun po, pwede po kayong makipag-collaborate with the just parents in case po. Na makulit pa rin talaga. Opo, ganun na lang po.
And also Yun lang. siguro kay dun na rin dun kay letter sender, no. Siguro Katoto, baka pwedeng just in case, no. There are, I don't know kung paano yung options, pero there are ways to make your profile public, no. Just in case lang, no. Halimbawang ginawa na natin lahat, no. Kinausap, hindi nakinig, no. Just in case lang. Another option lang na pwedeng gawing i-private yung profile nung tawag dito, Nung nung inyong bata. anak, Oo. para nang sa gayon, una, kahit makita niya yung profile, hindi naman siya makakapag-comment na. So kasi I think isa rin yung sa nagiging problem nung parent na tawag dito kung bakit siya napasend ng letter kasi nangungulit. Ngayon, Lock profile. yun lock profile, ilalock yung profile. So tendency nun, Katoto, no, kapag nakalock yung profile, ang makakakita lang nun is yung mga friends niya. Friends Yes. niya, and actually friends lang talaga yung makakita noon. Yun lang. Para hindi siya makaka-comment. Hindi na makakapag-comment. Yes. Hindi na makakapag-message din. As in, Gumagawa lang daw ng new account para kung binablock, gumagawa ng new account. I-ano mo na lang, ang tawag ito rin, i-lock yung lock profile. profile, yes. Sa Google, may ways to lock yung profile so that you can follow that yung kung paano yung ways para malak yung profile. So safe naman ito. Ginawa talaga yung ng Facebook yung paglalak ng profile so that hindi basta-basta nakukuha or nakikita yung details ng Facebook mo. And social media, maraming nakakita. Ayan. Yes. Yun. So, that's it lang mga Katoto. And again, thank you very much sa ating mga Katoto and nararamdaman ko sa ating comment section talagang into discussion din yung ating mga Katoto. Oo, ang dami. Pero before we end the episode today, siguro let's mag-iwan lang tayo ng ilang mga tawag dito. Pabaon sa ating mga Katoto. Go Papi. Go Boss CJ. Okay. Sa mga alaga ko po na nasa comment section, don't worry. Yung mga trauma ninyo, unti-unti natin yan aayusin. No? Para, I know it's hard sa mga pinagdaanan ninyo. Pero kaya nga tayo nandito na sa puntong to, di ba? Aayusin natin lahat yan. Okay? And para po sa mga magulang again, breed a safe space for your kids. Para po laging kayo yung unang lalapitan. And for the kids, if meron po tayong mga teenagers na nandito sa stream right now, always listen to your parents. Mahihirapan ka pa at this point if you're too young, but if you're mga 16, 15, I think you're old enough to understand na some things in this world are, alam mo yun, mas naiintindihan ng parents mo kaysa sa'yo. Yeah. And take their advice to heart, especially if you know na your parents are good parents. Yeah. You're old enough, you can make the call. And other than that, maraming salamat po sa lahat ng mga nag-comment, sa mga nanood po, nag-like, and nag-share po nung stream natin. Thank you po. Thank you. The episode is so tawag ito, fruitful din talaga, especially sa ating mga Katoto na nakatambay today. Ayan, Nen, go ikaw. Ayun, sigundahan ko lang yung sinabi ni Tio Papi. Yes, please, sa mga parents po dyan, be a safe place ng mga anak nyo kasi wala naman po kaming ibang, kabataan din. Wala naman po kaming ibang mapupuntahan at mababalikan kundi kayong mga magulang. Pero dapat po tunay na magulang ha. Ayan. At sa mga kabataan, always remember, galing sa mga ate kuya nyo dito, medyo 18 years old to 24 years old dito. Ayan, listen to us. Kasi bago kami makadating sa edad na to, ay grabe ang pakikinig na namin sa mga parents namin. Always remember. Oo. Always remember, walang hinangad. Sa mga tunay na magulang, walang hinangad sa mga anak nila na ikakasama. Laging ikabubuti yan. Kaya makinig sa magulang at mga magulang, pakinggan ng mga anak. Yun. Tama. Both ways dapat. Tama po. Yes. Yeah. So, to add lang din, open communication talaga is really the key, no? In any, kahit anong sigalot,
No, sabi nga nila walang bagay na hindi nadadala sa magandang usapan. So open up your hearts, no, sa mga anak, ganun din sana sa mga magulang, no. Maging open tayo sa isa't isa nang sa gayon yung mga bagay na hindi na pag-uusapan, yung mga bagay na hindi nagkakaunawaan, magkaroon ng linaw sa isa't isa. And magkaroon ng kumbaga maayos, no. Hindi man ito maayos kaagad-agad, mahalaga na i-communicate natin ito. Yan, ayan. So kaya naman sa ating mga katoto, mag-iiwan lang kami ng isang quote mula sa ating episode. Kaya naman ito, kahit gaano katigas ang ulo ng anak, ayan, laging handang umunawa at magmahal ang tunay na magulang. Dahil ang puso nila ay gawa sa walang hanggang pasensya at pagmamahal. Ayan. Kaya naman, sa ating mga katoro, again, thank you very much sa pagsama for this episode. Talagang napaka-juicy ng episode natin ngayon. And I hope na marami tayong katotong nabuksan ng isipan, na natulungan, lalong-lalo sa pag-communicate sa kanilang mga anak or mga magulang. This is a sign para kumustahin sila. O, mag-umpisa lang kayo kahit sa small talks lang, then eventually, no, magiging grow na yun. And sana ang goal din, kamukha ng goal ng ginawa ni Harleen, no, naging safe space. Naging safe space tayo, ay maging safe space natin ating mga magulang, at mga magulang, maging safe space din kayo para sa inyong mga anak. Yun. Ayan. Kaya naman sa ating mga kato, before tayo mag-end, no, Nen, ikaw, Boss CJ, may gusto kayong i-remind tuloy, o i-shout out at saka i-promote. Yan. Ayun. Go Nen. Ay, sorry. Ang daldal kasi. Ayan. Sa mga nanonood dyan, you can visit me sa aking page, Harleen, or simply type facebook.com/Harleen Plays. Naglalaro po ako ng MMOR nabulol. Ng Ragnarok na lang. Ng Ragnarok na lang. Sabi ko sana MMORPG. Baka haba pa mo. Tingnan mo, ROM na nga lang talaga. Ragnarok na lang. Mas mabilis. Pahirapan na. Huwag yan ng konting chismisan lang. Yung talagang chill lang tayo magkwentuhan yan. Watch me there po sa facebook.com/Harleen Plays. Thank you. Kaya dito sa Facebook, mga katoto. Ayan. Boss CJ, the floor is Gusto ko yours. pong i-shoutout ulit yung mga taga-Excommunicago and yung mga sa chat po ni Jamjam na doon. Maraming salamat po sa pagdaan ninyo. And of course, always make sure na if nagro-roam kayo, dito na kayo magpabuhat kay Harleen at siya na po bahala sa inyo. Hoping na ito pong Katoto Podcast is mas maging mas maging consistent. No, we're going to try and do that for you guys. Yeah. And we're looking forward to talking with you guys again in the next episode. Yun lang po. And magandang gabi po sa inyo lahat. Ayan, and again, thank you very much sa ating mga katoto. And again, kita-kits tayo sa next episode natin this coming next Friday ulit. So sana naman masamahan ninyo kami sa mga susunod pang episode natin. And don't forget to hit like or follow ang ating Facebook page. Nang sa gayon ay updated kayo every time na meron tayong mga kwentuhan, mga topics to discuss. Nang sa gayon makapagbigay kayo ng opinion, and malay nyo, no, ito na rin maging safe space ninyo sa inyong mga concerns sa buhay. Hindi man kami ganun ka-experience, pero magbibigay kami ng opinion na mula sa puso. Dahil kami ang inyong safe space, and kita-kits tayo sa mga susunod pang episode. Muli, this is Jeff, at kita-kits sa ating next Katoto Podcast. Paalam!